Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asoya Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ilang mga hanash kina Kim and Paolo ating pag-uusapan na kung saan ay bibigyan nga po natin ng linaw. Kasi meron na naman po tayong mga mahihinang nilalang at alagain na Kim Pao fans ang siyang nadadapa na naman. Uy, grabe naman nga yan. Nasabi ko sa inyo kakain kayo ng saging para tumibay yung mga tuhod nyo, para hindi kayo nadadapa parate. Charot. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais ko na rin kunin na pagkakataon nito para pasalamatan ang mga Kim Pao fans natin na lagi pong nakasupport at nakaabang sa mga daily updates natin. So narito pong ilang comment na napili nating basahin tonight. So first comment natin mula po kay Ma'am Norma Dayag. Magandang gabi. Sabi niya rito, Good AM Gandara, alam naman nating lahat na hindi gagawin yan ni Kimi na mag-a-announce tungkol sa kanilang relasyon. For de la Cadesa, Gandara, hindi gagawin yan ni Kimi. Yan baka yung mga bashers ay sasabihin yung si Kimi ang nagmamahal lang at hindi si Paolo. Gaya ng sabi ni Ogie Diaz at Christopher Min na one-sided affair lang yung sa kanila. Meaning, Paolo is not truly in love with Kimi. Only Kim is in love with Paolo. If that's the case, just wait and see. Janine is there in ASAP, so ibig sabihin na naman ng bashers na super ganda niya. Wow naman, mas gusto ko yon, ganda ni Bel Meriano at Maris Racala. Nako, kanya-kanya tayo ng tingin sa tunay na kagandahan. God bless Kim Pao and all their legit fans, vloggers, families, friends, seniors, and Aki. So, ayan, kung si Kim ang unang mag-a-announce ay hindi talaga maganda. Kukunin talaga ng mga fans yung pagkakataon na yun para po tirahin si Chinita Princess. Iba-backfire nila yun kay Kim na kesyo. Lagi sinasabi ng Kim Pao fans na si Janine ay pala-assume. Si Janine yung anong kay Pao, tapos malalaman si Kim ay ganun din. Yun for sure ang gagawin nilang batikas kay Chinita Princess. Naku, ngayon pa lang naaamoy ko na. Kaya naman agree ako na hindi yun gagawin ni Kim. Respeto, malaki rin po ang respeto niya sa kanyang sarili. Hindi na niya iniisip yung mga basher, hindi, sarili niya yun. Sa kanyang sarili yun. Hindi yun gagawin para sa bashers, kundi para yun sa kanyang sarili. Anyway, ito na nga. Dalawa naman silang nandoon ni Paolo Avellino. So, ayan. Maganda kung si kay Pao nga magmumula tapos magkasama sila ni Chinita Princess. Pero pwede namang true post na lang yung yung announcement na si Pao may pagbati na lang ng anniversary, mga ganon. Pwede na yun. Confirmation na yun. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Latin Home Hunter. Miss Gandara, natatawa naman ako doon sa nagsasabing ginagamit lang ni Paolo si Kim at magpapakasal sila ni Che after matapos ang anak ni Paolo mag-aaral. Anong ibig niyang sabihin? Pinapahirapan na muna pala ni Paolo pinapahiram na muna pala ni Paolo kay Echo si Jay bago kunin ni Paolo si Jay kapag tapos ng anak niya. Pwede pala ang hiraman
na ngayon ng GF at wala naman sila ni Paolo. Ay nako, Kim Pao forever, take care always. And gusto nilang sabihin rin na si Paolo Avellino ay irresponsableng ama na kesyo ginagamit po si Kim Chiu para mapatapos ng pag-aaral si Aki. Yun ba yun? After makapagtapos ni Aki sa pag-aaral, saka silang papakasal ni Che. Sa ngayon, nagnanakaw muna ng oras si Pao at si Che para magkita. Yung mga ganyang bagay, nakakaloka naman yung delusion ng mga taong ganito. Imagine nyo yun, pinapahiram ni Paolo si Janine kay Eko. Yun yung dilulo nila. Sus ko, kala ko tayo malala na yung dilulo natin. Pero sobrang mas malala yung dilulo ng mga ito. Pa-mental na talaga. Iba. Kakaiba. Iba talaga. Hanga na talaga ako sa ganyang mga tagpi-tagping kwento. Talagang maipush lang yung gusto nila na mangyari. Ay nako, ewan ko na lang talaga. And kung idol nyo si Janine, bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Please lang, irespeto nyo naman. Diba? Karespeto naman po yung tao. Kailangan din niya ng respeto. At kayo yung supporters. Dapat sa inyo nagsisimula yung respeto. Parang nangyayari, parang kami pa yung mas may respect kay Chike sa inyo. Kasi biruin nyo ha, pinapalabas yung ganong klaseng babae si Janine. Naturingan pa man din kayo ng mga supporter. Ay, awa, nakakaloka kayo. Hindi ko na kinakaya. Anyway, ako naman dito tayo sa comment ni Cynthia Sreni. Sabi niya rito, it's not Kim Chiu. I heard it was Carla Estrada from other sources. So, ayan. Ay, tungkol ata ito sa buntis issue ni Chinita Princess. Sa ngayon ay, na ako, kumbinsido hindi talaga si Chinita Princess. Although, from the start naman, hindi ako naniniwalang si Kim yun. Kasi, taon-taon na lang kasi nakakaloka. Nag-gym na ngayon ulit si Kim, running, ganyan. Basta. So, si Carla Estrada tayo, kung sino man, wala akong pakialam. Bahala sila sa buhay nila. Basta't kaya po nilang panintigan, okay na yun. Diba? Ayan. Kung si Kim naman, I don't think naman itatago yan. Anyway, diba ako naman tayo ngayon dito po sa naging ganap ng Kim Pao sa ASAP. Dahil sapagkat habang tayo pinagsasaya, meron naman po ata na nasasaktan. Kaya naman, ginagawang pilit ng issue si Chinita Princess and Paolo Avellino or ang Kim Pao na kung saan, etong araw po si Paolo, iniwan si Kim. Wala namang masama na sabihing iniwan ni Pao si Kim kung talagang naiwan si Kim sa ASAP, diba? Pero yung meron pa silang mga hanash, like si Paolo, wala daw talagang pakialam kay Chinita Princess. Like, parang kilala nila si Paolo. Alam talaga nila ang dahilan. Ito yun Ito yung mga kuha kung saan after ito ng ASAP. Yan, na nauna talaga si Paolo Avellino na umuwi. Walang problema doon. Yun, kung yun ang totoo, kung nauna talaga siyang umuwi. Kaysa po kay Chinita Princess. Pero yung gumawa-gawa ng kung ano pa man, na ikasisira ni Paolo at ni Kim, like si Paolo. Meron pa nag-comment dyan, tapos meron comment na kung saan hindi naman talaga iniintay ni Paolo si Kim. Lagi niya lang tong iwanan lang, mga ganon. Tapos meron pang panggatong na comment na, tapos sasabihin nila, you beside me always, sinatid, sinundo, mga ganyan. Hindi pa pwede yung isang beses na nangyari. Charot lang. So, ayan. Pero, totoo, nauna raw po talagang umuwi si Paolo Avellino nung sa ASAP. Sapagkat si Chinita Princess ay may iba pa po di o manong ginawa. Nag-practice pa si Kim o rehearsal or recording. Parang recording po yun. Kung saan yun yung reason kung bakit nauna si Paolo Avellino and baby nagpaalam to ng maayos kay Chinita Princess. Ganyan. Anong maybe? Talagang magpapaalam yan ng maayos. Mga kasamahan nga, nagpapaalam yan ng maayos kay Chinita Princess pa kaya, di ba?
So, yun di umano po ang main reason kung bakit si Pau ay mag-isa dito at nauna po siyang umuwi. Si Kimi ay mayroon pa pong ginawa after. Hindi totoo na basta na lang iniwan ni Pau si Kim na wala itong pakialam or kanya-kanya sila. Ang totoo niyan ay mayroon pa pong ginagawa si Chinita Princess na tulad po na sinabi ko, malamang nagpaalam po ng maayos si Pau at we don't know naman ano ang ginagawa ni Pau. Malay nyo, napaka-hands-on din po kasi niya sa business niya. So maybe may aasikasuhin pa sa business niya. Kayo naman, game lagi yung nasa isip. Palibhasa, nirepost ulit ng isang tabloid yung tungkol sa naging interview ng Kim Pao dati. Ewan ko na lang. So, eto nga daw po, ang tagal na to. Sabi, kahapon yan, after niya sa ASAP, si Kimi recording pa ng ASAP. So, yun lang po muna ng ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita-kits po muli sa susunod natin mga chika. Maraming pong salamat.